Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa mag-asawang dating nagtatrabaho bilang lihim na ahente ng CIA na matapos magbagong buhay ay hindi pa din sila tinantanan ng bakas ng nakaraan. Ang pelikulang ito ay ang action comedy film na ipinalabas taong 2025 na pinamagatang Back in Action. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. 15 taon ang nakaraan, si Matt ay isang lihim na operatiba ng CIA kasama si Emily bilang silang dalawa ang magka-partner sa mga misyon. Isang araw binigyan ang dalawa ng panibagong trabaho sa pamumuno ni Chuck ang kanilang superior at kaibigan upang makuha ang tinatawag na Industrial Control System, isang uri ng device na kayang makontrol ang anumang may kinalaman sa sistemang pang-elektronika. Ang device ay hawak ng dating Russian agent na ngayon ay isa ng terorista na si Baltazar Gur. Sa kaarawan ng anak nito pinasok ng dalawang ahente ang opisina ng terorista at matagumpay na nakuha ang device. Ngunit tumunog ang alarma pagkakuha ng device, napalaban ng dalawa sa mga tauhan ni Baltazar pero talagang bihasa ang mga ito sa labanan at nagawang makatakas. Sa kanilang pag-uwi nag-aantay na sa kanila si Baron isang MI6 agent para sa sasakyang eroplano. Nang paalis inamin ni Emily kay Matt na kasalukuyan itong nagdadalang tao at siya ang ama. Sa kabila ng mag-partner sa trabaho ay may namamagitan din pala sa dalawa. Tinanggap ni Matt na magiging ama na siya na inakala ni Emily aayaw ito. Nang subukan niyang magbanyo dahil sa pagdadalang tao, biglang inatake sila ng flight attendant na gustong makuha ang device. Napalaban ang mga ito sa grupo na nauwi sa trahedya matapos mapatay ang piloto. Mabilis na bumulusok ang eroplano at bumagsak sa gilid ng bundok na puno ng yelo. Isa lang ang nakitang parachute ni Matt kaya pinili na niyang makaligtas si Emily para sa kanilang magiging anak, pero hindi ito pumayag at isinama siya. Nang matagumpay silang makaligtas, nag-alala si Matt na kapag patuloy silang magtatrabaho bilang mga operatiba ay malalagay sa panganib ang kanilang anak. Iminungkahi niyang magpanggap na lang napatay dahil iisipin din naman ng lahat na kasama sila sa bumagsak na eroplano. Sa kasalukuyang panahon, namumuhay na ng normal ang dalawang agent na itinago ang mga tunay na katauhan. Nagkaroon sila ng dalawang anak na si Leo at Alice ngunit malayo ang loob ng dalawang bata dahil hinala nilang may itinatagong lihim ang mga magulang. Ganun pa man, sinusubukan pa din ni Emily na mapalapit ang loob sa dalawang anak lalo na kay Alice na madalas nagre-rebelde. Kaya inaya niya itong manood ng pelikula pero ayaw ni Alice dahil mag-aaral daw ito sa bahay ng kaklase ngayong gabi, palihim na lang na sinusubaybayan ng dalawa ang kanilang mga anak sa mga ginagawa nito. Kinagabihan pag-uwi ng bahay, hindi pa din mapalagay si Emily kaya binuksan niya ang naiwang laptop ng anak, nalaman nilang hindi pala nag-aaral si Alice sa bahay ng kaklase kundi nagpa-party. Agarang nagpunta ang mag-asawa sa nasabing club para sunduin ito doon. Hinanap nila ang anak at nakitang naroon nga si Alice kaya sa pilitan itong pinauwi ni Emily subalit hinarang sila ng mga kalalakihang makaalis. Sinubukang makiusap ng mag-asawa na isasama pa uwi ang wala pa sa hustong gulang na anak para mag-club, ngunit pilit itong pinipigilan ng mga kalalakihan dahilan nang nagalit na si Emily at ipinakita kung sino talaga ito. Dahil dito napilitan na si Matt na labanan ng mga kabataan at gumawa ng matinding eksena sa club na hindi na nila napigilan. Minura din niya ang mga kuhang video sa ginawa at agarang isinama ang anak paalis. Pag-uwi ng bahay hindi makapaniwala si Alice sa nasaksihan sa ginawa ng mga magulang, madalas kasing nagsisinungaling si Emily at Matt sa mga anak upang itago kung ano sila dati. Kinabukasan laking gulat ni Matt nang biglang dumating si Chuck sa kanilang bahay. Natuntun pala nito ang tinitirhan nila matapos kumalat sa internet ang gulong ginawa nilang mag-asawa kagabi. Nagpakita doon ang agent upang balaan silang hinahanap pa din ito ng dati nilang mga kalaban. Matagal ng panahon ang nakalipas kaya kampante na si Matt ngunit hinahanap ang device matapos itong hindi matagpuan sa bumagsak na eroplano. Si Baron daw ang pinaghihinalaan ng ahensya na nag-set up sa kanila noon at siguradong darating ito upang bawiin ang device, pero itinanggi ni Emily na nasa kanila ito ngunit bigla na lang may pumatay kay Chuck. Sinugod na pala sila ng kalaban na ang pakay ay makuha ang device. Wala nang nagawa si Matt at Emily kundi tumakas, ginamit nila ang isang sasakyan para kunin ang atensyon ng mga kalaban ngunit hinabol pa din sila.
Habang tumatakas, inamin na ni Matt sa asawa na kinuha niya noon ang device dahil ayaw niya itong mapunta sa masasamang loob at itinago sa bahay ng ina ni Emily. Galit na galit ang kanyang asawa sa nalaman at paglilihim nito sa matagal na panahon, ganun pa man ang tanging paraan lang ay makuha ang device upang gamitin para makahingi ng proteksyon sa CIA. Ngunit patuloy pa din silang hinahabol ng mga armadong grupo. Wala silang armas kaya gumawa na ng paraan si Matt gamit ang soft drinks at Mentos na pinasabog sa loob ng sasakyan ng kalaban dahilan ng pagbangga ng mga ito. Matapos silang makatakas, dumiretso na ang mag-asawa sa paaralan upang sunduin ang mga anak. Gulat na gulat ang dalawang bata nang makita doon ang mga magulang pero nagdahilan ang dalawa na may biglaang bakasyon para bisitahin ang kanilang lola sa malayo. Agaran silang lumipad patungong England habang napagdesisyonan ng mag-asawa na ilihim pa din sa mga anak ang kanilang pagkatao. Gamit ang mga peking pasaporte ay matagumpay silang nakadaan sa paliparan ng walang aberya at agarang sumakay ng bus. Ganun pa man, nalaman ni Baron ang pagdating na mag-asawa sa Inglaterra, pero nakatakas na ang mga ito gamit ang nakaw na sasakyan sa isang parking lot. Nakumpirma ni Baron na dumaan nga sa airport ang dating mga lihim na ahente ngunit huli na ito ng dating, pinakuha niya na lang ang lahat ng buong CCTV footage sa paliparan upang matukoy ang pinuntahan nila. Samantala, habang nasa biyahe na din ang pamilya kinuha nila ang cellphone ng mga bata para hindi makapag-internet dahil maaari silang masundan, ayaw sanang pumayag ng mga ito pero wala na silang nagawa. Kalaunan nang mapadaan sila sa isang gasolinahan, nakaramdam na ng gutom ang dalawang bata kaya pinabili na muna ito ni Matt ng makakain, nakakakonekta pala sa Wi-Fi si Leo gamit ang kanyang laruan. Nalaman ni Alice na ibang pangalan ang nasa pasaporte ng kanilang mga magulang, hinanap nila ito sa internet dahil hinala nilang baka masasamang tao pala sila. Ngunit dahil dito natunto ng mga kalaban ang kanilang kinaroroonan, napalaban si Matt at Emily sa mga dumating na nasaksihan mismo ng dalawang anak. Matapos mapabagsak ang lahat ay agaran na silang tumakas, lalo nang naghihinala ang dalawang bata na masamang tao ang kanilang magulang. Nakita naman ni Emily si Baron na dumating din sa lugar, upang makatakas sinundan nila ang trailer truck at sinira ni Matt ang tali ng korga nito hanggang sa mahulog sa daan kaya hindi na sila nasundan pa. Nang makatakas na sila naguguluhan na talaga ang mga bata sa katauhan ng kanilang magulang, wala nang ibang mapagpipilian si Matt kaya inamin na nito sa mga anak na dati silang operatiba ng CIA. Matapos ang mahabang biyahe dumating na din sila sa bahay ng ina ni Emily. Noon pa man hindi na masyadong magkasundo ang mag-ina kaya magmula nang umalis ito ngayon na lang ulit sila magkikita. Ang kanyang ina ay si Jenny Cortez, dati ring isa sa pinakamagaling na lihim na ahente ng MI6. Kilala niya ang mga apo dahil simula bata pa lang nagpapadala na si Matt ng mga larawan nila na nililihim lang sa asawa. Pagpasok sa loob laking gulat ng lahat na may kasintahan pala ang ina ni Emily na si Nigel na nangangarap din maging isang espiya, nagmamadali na ang mag-asawa dahil nasa panganib ang kanilang buhay. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Matt para makuha ang kanilang pakay na ikinagulat ni Jenny na doon niya ito itinago. Isinama naman ni Nigel ang dalawang bata para ipakita ang silid niya na puno ng kagamitan para sa pagiging spy pero nakaramdam ng pagkabagot si Alice. Paglabas nito narinig niya ang pag-uusap ng kanyang ina at lola na nagtatalo dahil mas pinili noon ni Jenny ang trabaho kaysa sa kanya. Nagawa namang piliin ni Emily ang pamilya kaysa sa trabaho pero ganun pa din ang resulta na nagre-rebelde pa din ang anak. Samantala, naghinala si Baron na pinuntahan ni Emily ang kanyang ina. Nangangailangan pa ito ng otorisasyon mula sa itaas upang mapasok ang tirahan ng dating agent. Nang puntahan na nila Matt ang pinagtatagwan niya ng device, wala silang kamalay-malay na may paparating na grupo para makuha ang device sa kanila. Sa loob ng kuweba itinago ni Matt ang device na matagumpay niya ulit nakuha, pero paglabas nila nakita ng mga ito doon na natunton na sila ng mga kalaban. Agarang bumalik ang dalawa sa pagdaan sa likuran ng bahay at natagpuan na lang na nakatali ang ina. Pinakawalan nila ito ngunit nahuli ang mag-asawa ng mga kalaban at hawak na din ng mga ito ang kanilang mga anak. Ngunit nabunyag na ang mismong kaibigan pala nilang si Chop ang may pakana ng lahat. Pinalabas lang nitong si Baron ng MI6 ang traidor upang maisakatuparan ang plano. Nagpanggap lang pala itong napatay noon upang ilabas ng dalawa ang device. Wala nang nagawa si Matt kundi isuko ito para sa kalayaan ng kanilang mga anak habang binabalak ng kanyang ina na labanan ang grupo.
Nang marinig nila ang nangyayaring putukan ng baril ginawang hostage ni Chuck ang mga bata para sa pagtakas, pinatulog din nila ang mag-asawa saka tumakas sakay sa helikopter. Nang magising si Matt at Emily nag-alala sila sa kalagayan ng mga anak, sinubukan nilang maghanap ng palatandaan sa mga security footage hanggang sa may makita ang mga ito sa kamay ng bunso. Naalala ni Matt na ang singsing ng anak ay mayroong nakalagay na tracker. Ito ang ginamit ng mag-asawa para matunton ang kinaroroonan nilang lugar. Agarang nagpunta si Emily at Matt sa nakuhang lugar upang iligtas ang mga anak, ngunit masyadong mahigpit ang seguridad ng event kaya napilitan na silang iwanan ang dalang baril sa labas. Sa ibang lugar naghahanda na din ang tauhan ni Chuck para sa demonstrasyon sa device sa balak nitong pagbebenta. Hindi sila nagkasundo ni Baltazar dahilan nang nagpadala ito ng mga tauhan upang kunin sa kanya. Nakapasok na din sa loob si Emily at Matt pero hindi nila mahanap ang mga bata sa lugar na ayon sa tracker ay naroon ito, kasama naman ngayon ni Chuck ang mga bilyonaryong bibili ng device. Ipinakita nito ang kayang gawin ng device na kahit saan kaya nilang magpa-shutdown ng buong syudad. Binuksan din nila ang barrier gamit ito na kayang makapagpalubog ng buong London na hinangaan ng lahat. Matapos ang demonstrasyon sinimulan na ni Chuck ang pagbid sa nasabing device sa mga panauhin. Dahil sa kakayahan ng bagay na ito ay mabilis lang niyang nabenta sa malaking halaga. Sa mga oras na yun patuloy pa ding hinahanap ng mag-asawa ang mga anak. Dumating din doon si Baron na inaakalang huhulihin sila pero alam na ng agent ang katotohanan. Nagtulungan na silang hulihin si Chuck ngunit tumakas ito at isinama ang dalawang bata na sumakay sa isang bangka. Dumating din ang mga tauhan ni Baltazar sa lugar pero iniligtas sila ni Jenny para masundan ang mga bata. Hinabol ng dalawa si Chuck gamit ang mga motor na nakuha habang sinundan din sila ng mga kalaban, kasalukuyang tumatakas ngayon ang tauhan ni Chuck na may dala ng device upang makipagkita sa kanya habang patuloy itong hinahabol ng mag-asawa. Dumating naman ang agent sa lugar kung saan nila kinontrol ang lahat, wala na itong naabutan pero nakita niyang nakabukas ang barrier sa dagat na siguradong doon balak nilang tumakas. Samantala, kumuha na si Emily ng masasakyang bangka para mas madaling makahabol. Nagkita na lang sila ng asawa sa daungan upang magkasama subalit ang harang sa dagat ay hindi masara ng control dahil nakakonekta ito sa device. Sa mga oras na yun pinag-aantay lang ni Jenny si Nigel sa sasakyan, sakto namang nakita niya doon ang tauhan ni Chuck na may dala ng device. Bago pa ito makaalis binunggo niya ang sasakyan nito dahilan ng nawala ng malay ang kriminal. Nakita nito sa loob ang device at pinaalam kay Jenny. Pinasara ni Emily ang barrier nang malamang nasa kanya na ang control upang hindi makatakas si Chuck, ngunit hindi alam ni Nigel kung paano iyon gagawin. Nahabol na din ng mag-asawa ang bangka ni Chuck hanggang makatawid, nakaharap nila ang mga tauhan nito sa laban. Sa pagtutulungan ng lahat nagawa nilang mahulog sa bangka ang mga kalaban, hindi rin sadyang maayos ni Nigel ang laptop at nagawang masara ang barrier. Pinatalo na ni Emily ang mga anak sa bangka habang kasalukuyang naglalaban si Matt at Chuck, matapos niya itong matalo tumalon na ang mag-asawa sa bangka at kasamang bumangga ang agent sa pader. Agaran ding dumating ang mga otoridad upang tulungan sila, sa wakas matapos ang mga pangyayari nagkaayos na si Emily at ang ina maging ang kanyang anak na ngayon ay magkakasama na. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!